Tahimik ang gabi sa isang maliit na bayan. Alas 12 na ng hating gabi, at ang tanging bukas na establishment ay ang 7-Eleven sa kanto. Maliwanag ang ilaw nito, pero sa loob, may kakaibang pakiramdam na hindi maipaliwanag. Si Carlo, isang working student, ang naka-duty noon. Sanay na siya sa graveyard shift, mga lasing, antok na drivers, at mga biglang papasok para bumili ng kape. Pero gabing iyon, iba. Habang nag-aayos siya ng mga paninda, napatingin siya sa CCTV monitor. May nakita siyang babae, nakatayo sa aisle ng noodles. Mahaba ang buhok, nakatikip sa mukha. May customer pala, bulong niya. Pero nang lumingon siya sa mismong aisle, wala naman. Kinabahan siya. Bumalik siya sa monitor. Nandoon pa rin ang babae. Hindi gumagalaw. Parang, nakatingin direkta sa camera. Lumamig ang pakiramdam ni Carlo. Pinunasan niya ang pawis sa noo. Baka glitch lang to, sabi niya sa sarili. Pero biglang, nawala sa monitor ang babae. At kasunod nito, tumunog ang pinto ng 7-Eleven. Ding, ding, may pumasok. Dahan-dahan siyang tumingin. At doon niya nakita, ang parehong babae. Basang-basa ang puting damit, parang galing sa ulan, kahit wala namang ulan sa labas. Lumapit ang babae sa counter. Hindi pa rin makita ang mukha dahil sa buhok. Ma'am, ano pong bibilhin niyo? Nanginginig na tanong ni Carlo. Walang sagot, tahimik, hanggang sa marinig niya ang boses. Mahina, paus, tubig. Kumuha si Carlo ng bottled water at inilapag sa counter. Pero nang ice can niya, walang lumalabas na presyo. Error. Sinubukan ulit. Error pa rin. Pagtingin niya ulit sa babae. Unti-unti nitong inangat ang ulo niya. At doon niya nakita ang mukha. Mapatla, namumula ang mata, at ang bibig. Punong-puno ng dugo, napaatras si Carlo. Pero mas lalong lumala ang takot nang marinig niya ang static mula sa CCTV. Pagtingin niya, nakikita niya ang sarili niya sa monitor. Pero hindi siya mag-isa, may nakatayo sa likod niya. Ang babae. Pero sa totoong buhay, nasa harap niya ito. Biglang nagsalita ang babae. Bakit mo ako iniwan? Napatigil si Carlo. Hindi niya kilala ang babae. Pero may kakaibang pakiramdam. Parang may naaalala siya. Flashback. Isang aksidente. Isang babaeng nasagasaan. Malapit sa convenience store na ito. At siya, ang driver. Tumakas siya noon. Hindi niya hinarap ang kasalanan. Unti-unting lumapit ang babae. Hindi na ito naglalakad. Dumudulas ito sa sahig. Nagpatay-sindi ang ilaw. Flicker, flicker. Sumigaw si Carlo at tumakbo palabas ng store. Pero paglabas niya, wala na ang kalsada. Madilim. At nasa loob pa rin siya ng 7-Eleven. Paulit-ulit, parang hindi siya makaalis. Kinabukasan, may pumasok na bagong empleyado. Tahimik ang store. Normal ang lahat. Pero nang silipin niya ang CCTV, may nakita siya. Isang lalaki sa counter, nakatayo, hindi gumagalaw. At sa likod nito, isang babaeng nakaputi, nakangiti, at unti-unting lumalapit. Simula noon, may mga customers na nagsasabing, kapag alas 12 ng gabi, makikita mo sa aisle ng noodles ang isang babae. At kapag tumingin ka sa CCTV, huwag kang lilinggan, dahil baka, nasa likod mo na siya.